Hello mga ka-future programmer! Welcome back sa ating Java Learning Series. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pinaka-importanteng foundation ng Java, ang operators. Kung isipin mo, halos lahat ng program na ginagawa natin, whether nag-add ka ng number, nagko-compare ng values, nagde-decide gamit ng if o nagdo-loop gumagamit ka ng operators. Pero madalas, kahit simpleng operators nagiging dahilan ng bug o error. Kaya ngayon hindi lang natin ito basta iisa-isahin, kundi intindihin natin kung paano sila gumagana, kailan dapat gamitin at anong mangyayari kung mali ang gamit mo. By the end of this video, hindi ka na malito kung kailan kung gagamitin ang dalawang symbol ng equal sa isang equal o kung bakit minsan iba ang lalabas na sagot sa division mo. So, huwag na natin patagalin. Let's start. So, ano nga ba ang operators? Sa simpleng salita, ang operator ay isang symbol o keyword sa Java na nagsasabi sa computer kung anong klase ng operation ang dapat nyong gawin sa mga data mo. Para mas maintindihan mo, isipin mo na ang operators ay parang tools ng programmer, katulad ng karpintero. Hindi siya makakagawa ng bahay kung walang martilyo, lagari o pako. Ganon din sa programming. Hindi ka makagawa ng logic o computation kung wala ang mga operators. Ang mga operands naman ay parang mga materyales. Halimbawa, int sum equals 5 plus 3. So dito, si plus ang operator at yung 5 at 3 ang operands. Si operator ang nagsasabi, "Hoy, computer, add mo nga ang dalawang values na ito." So, ayun. So, tandaan natin, ang operators ay hindi lang para sa math. Ginagamit din ito sa mga decision making, comparison, logical testing, at value manipulation. Kaya tandaan, bawat linya ng code mo may operator kahit hindi mo napapansin. May iba't ibang uri tayo ng operators tulad ng arithmetic operators. Ito ang mga operator na ginagamit para magsagawa ng mga mathematical operation. Ang definition ng arithmetic operators are used to perform basic mathematical computation like addition, subtraction, multiplication, division, and modulus. Ginagamit mo ito kapag kailangan mo mag-compute ng values, mag-calculate ng score, o gumawa ng formula sa program mo. So, ito yung mga listahan ng mga operators. Plus, nag-add siya. So, minus, subtraction, multiplication, asterisk is multiplication in Java. So, division, yung slash is division in Java. And then, percent symbol is modulus, and remainder, specifically remainder siya. Or yung tiratirang value. Kumuha siya ng tiratirang value. For example, int a equals to 10 and int b is equals to 3. And dito, meron tayong iba't ibang operators tulad ng plus, minus, and multiplication or asterisk symbol, and then slash or division, and then modulus b. So, sa una, pinagsama ang dalawang number. Sa pangalawa, binabawas ang pangalawa sa una. Sa pangatlo naman, minumultiply ang dalawang operands. So, sa pangapat, hinahati ang una sa pangalawa. And then sa huli, kinukuha kung ano ang natira o yung remainder. So, example in real life. Halimbawa, gusto mong hatiin ang 10 mangga sa 3 tao. Kung gagamitin mo ang division, ang sagot ay 3 bawat isa. Pero kung mayroong remainder or percentage symbol, makikita mo na may natirang 1 na mangga. So, ayun yung percentage symbol, modulus. So, tandaan mo kapag parehong integer, ang ginamit mo, integer din yung sagot. So, halimbawa, 10 divided 3 equals 3. Hindi siya 3.33, wala siyang decimal. Gamitin mo ang double na data types kung gusto mo ng decimal result. So, double result equals 10 divided 3. So, ang makakalabasan niya is 3.33. So, may decimal siya. Next is relational operators. Ginagamit ito para
magkumpara ng dalawang values at malaman kung ano ang relasyon nila sa isa't isa. Pero meron tayong definition. Relational operators are used to compare two operands. The result is always a Boolean value, meaning true or false. So we have here na mga listahan. So meron tayong double equal, represent equal to, and then meron tayong not equal to, yung pag ganun, hindi ko kasi alam tawag. So meron tayong greater than, yung pag ganun, then less than, yung pag ganun. And then greater than or equal, pinagsama natin yung less than, tsaka ay greater than and equal. So we have here less than or equal to. So we have here example. Int x equals 10 and int y equals 5. Print x is greater than y. So true kasi mas mataas si 10. System dot meron din tayong equals to. Maging false siya kasi hindi siya equal. Magkaiba sila. So meron din tayong not equal. So true pa rin kasi hindi sila equal. So kapag nag-compare ka ng dalawang numbers, hindi nagre-return ng number ang result, kundi boolean. So ang tanong mo ay parang totoo ba na mas malaki si x kay y? At kung oo, lalabas ay true. Kung hindi naman, false. Fact, marami ring beginners ang nalilito dito kasi akala nila ang isang equal at doubling equal ay pareho. Pero sa Java, magkaibang mundo sila. Sa isang equal, assignment, naglalagay ng value sa variable. Sa dalawang equal na magkatabi naman, comparison, nagkukumpara sila ng dalawang value. Tandaan, laging tandaan na ang double equal ay ginagamit lang sa comparison, hindi sa pag-assign. Kapag nagkamali ka dyan, minsan walang error, pero mali ang logic ng buong program mo. So, ayun lang ang relational operators. Sunod naman ay logical operators. Ito ang ginagamit sa mga decision making statement tulad ng if, while, or for. Ito yung mga loops kung saan gusto mong pagsamahin ang dalawang condition o higit pa. So, meron tayong definition of it. Logical operators combine multiple Boolean expression or values and return a single Boolean result. So, sir, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ang logical operators ay ginagamit sila para pagsamahin o i-connect ang dalawa o higit pang mga condition o Boolean expression. Yung mga expression na ang sagot ay true or false lang. Kapag ginamit mo ang logical operators, pinagsasama niya yung mga condition para makuha mo ang isang final na sagot. True ba or false? Parang sinabi mo na kapag totoo at totoo pareho, saka lang magiging true. Ito yung end. O kaya naman, basta kahit isa lang ang totoo, okay na. So, yun yung or. Depende yan sa kung anong logical operator ang ginamit mo tulad ng and, or not. So, may mga listahan tayo niyan. Ayun na nga yung sinabi ko kanina. Yung double end na pa ganyan is logical end. And then yung dalawang slash na ganyan is logical or. And then meron tayong patuldok na ganyan, logical na yan. So, we have here an example. So, int age is equal to 20. Boolean has ID equals true. If age is greater than or equal to 18 and has ID, pwede pumasok. So, dapat na yung dalawang condition ay na-meet. So, kapag hindi, is magiging false siya. So, sa end lahat ng condition dapat totoo para maging true. Example, kanina, kailangan may ID at 18 pataas bago makapasok. So, meron na tayong or. Kahit isa lang sa condition ay true, magiging true ang result. So, example, pwede kung may ID o kasama ang guardian. So, meron naman tayong not, yung patuldok na ganyan. Pinabaliktad niya yung resulta. Kung true, gagawin niyang false. At vice versa. So, sir, paano kung gusto kong i-check kung bata pa o walang ID? Pwede mong gamitin ng or operator. If age is less than 18 or has ID. Ibig sabihin, basta kahit isa dyan ay totoo or na-meet na yung condition, bawal pa rin siya. So, tandaan natin, logical operators are essential sa mga condition. Kumbaga sila ang nagbibigay ng utak sa programo kung kailan gagawa ng action o kailan hindi. So, ayun yung logical operators. Ngayon naman, punta tayo sa assignment operators. Yung simpleng tinitignan natin araw-araw, pero sobrang importante. So, I have here the definition.
So, ang assumption ay ginagamit para mag-assign o maglagay ng value sa isang variable. Ang pinakasimple nito ay yung equal. Tandaan ha, yung equal is for assignment values, habang yung double equal sign is for comparing values. So, magkaiba sila. So, I have here the example. So, I have here the example. Marami yan, no? Int age equals to 50. In score is equals to 50. And then, marami siyang plus equal, tsaka minus equal, tsaka and multiply equal. And then, division equal 5 and modulus equals 3. So, print age plus age. And then, final score plus final score. So, explanation natin dito is, sa una, int age is equals to 20. Ibig sabihin, nilagyan natin ng value si age. Yung mga sumusunod naman ay plus equal, minus equal, multiply equal, division equal, and modulus equal ay shortcut para i-update ang value ng variable. Halimbawa, score is plus equals 10. Dadagdag tayo siya ng 10 sa score. So, score equals minus equal 5. Babawa siya ng 5. So, score multiply equal 2. It multiply by 2. Then, score divide 5 is dinidivide siya sa 5. So, score modulus equals 3. Kukunin niya yung remainder kapag hinati sa 3. So, tandaan natin equal sana hindi comparison nito ay pang-assign. Ang mga compound forms nito ay plus equal, minus equal, multiply equal, division equal, and modulus equal ay mas pinaikling paraan para baguhin ang value ng variable o i-update. So, mas malinis at mas madaling basahin ang code kapag ginamit mo ang mga ito. Alright, ngayon naman pag-usapan natin yung isa sa pinakamadalas mong gamitin. Madalas mong makikita sa mga Java codes ang increment at decrement operators. Ito yung mga simpleng symbol na may malaki talagang rules sa paggalaw ng program. So, I have here the Douglas style definition. So, ang increment at decrement operators ay mga special na unary operators na ginagamit para dagdagan o bawasan ang value ng isang variable ng tig-isang unit lang. Simpleng plus 1 at minus 1 lang. Yan. Pero sobrang gamit sa mga loops, counters, at condition siya. So, may dalawa tayong uri. Meron tayong pre-increment or pre-decrement. Ito yung ina-update muna ang value bago gamitin. Ito yung plus plus A or minus minus A. Meron naman tayong post-increment or post-decrement. Ginagamit muna ang value bago i-update. So, ito yung A++ or A minus minus. So, I have here the example. So, int A equals 5 and then print plus plus A. And then, so, pre-increment to. So, nag-output siya ng 6. And then, meron naman tayong A++. Post-increment siya. Tapos, nag-output siya ng 6. And then, becomes 7. So, meron naman tayong minus A. Pre-decrement siya. Tapos, nag-output siya ng 6. And then, A minus minus. So, post-decrement siya. Nag-output siya ng 6. Then, it becomes 5. So, okay. Ganito yung nangyari dyan. So, sa pre-increment or plus plus A, tinaasan muna ng 1 bago pinrint, kaya naging 6. Sa post-increment naman o yung A++ is pinrint muna yung lumang value na 6, saka lang dinagdagan, kaya pagkatapos ito, naging 7 na si A. So, pareho yung logic lang din sa decrement, pero kabaliktaran, pero binawasan ng isa. So, kung isipin mo, simple lang siya, pero kung hindi mo alam yung pagkakaiba ng pre at post, madaling malilito kapag nag-compute o nag-loop sa program. So, tandaan, I++ nagdadagdag ng isa. Minus minus, bawas ng isa. So, sa pre, update muna bago gamitin. Sa post naman, gamitin muna bago i-update. So, madalas gamitin to sa mga loops tulad ng for. So, sa mga for loops. So, meron tayong fun fact dyan. Alam mo ba, halos lahat ng counting logic sa programming, gaya ng pagbilang ng attempts, pag-track ng score,
o pag-ikot sa loop ay may plus plus o minus minus sa likod nito. Kaya kahit simpleng symbols lang, sila ang bumubuhay sa mga repetitive task ng Java program mo. So, ngayon naman yung ternary operator. Ito yung shortcut ng if-else statement na ginagamit kapag simple lang yung condition. So, ito yung syntax niyan. Condition, question mark, and then yung first statement is value if true, and then second colon, and then the second is value if false. So, I have here the example. Nag-initialize ako na 7, age is equals to 17, and then result is equals to age is greater than or equal to 18, adult or minor. So, print result. So, kung true ang condition, kukunin ang unang value. Kung false, yung pangalawa. So, mabilis itong basahin para sa mga simpleng decision. Pero kung mahaba na ang decision, mas okay ang if-else. So, tandaan, gamitin lang ang ternary kung simple lang ang logic mo. Kapag komplikado na o readability is more important than being short. Okay? At ayan, tapos na ang ating Java operators tutorial. Sana malinaw sa'yo kung ano ang role ng bawat operator at paano sila magagamit sa totoong programs. So, don't forget to like, subscribe, and share para mas marami pang matuto. See you in the next lesson and happy coding!